Ang karahasan po sa kababaihan at mga bata ay isang seryosong issue sa ating lipunan. At just recently nga po naging mainit na usapin ang isang sikat na DJ at content creator na binugbog umano ng kanyang kasintahan. Ang dahilan ng pambubugbog, selos daw di umano. Ang tanong, di ba? Ano ba ang pwede nating ipataw sa isang tao? Halimbawa, boyfriend natin na nambubugbog sa atin. Yan po ang itatanong natin sa isang ekspertong guest natin today para sagutin ang ating mga katanungan. Makakasama po natin ang isang legal expert na si Attorney Mary Zabarte. Welcome po sa Kada Umaga, Attorney Mary. Good morning. Good morning. Welcome po. Yes. Thank you for having me. Yes. Oo, thanks for being here, Yes. Attorney. Yun po kasing binanggit nating kaso. Magkasintahan pa lang sila. So, ang nais nating malaman, kung ikaw ba ay sinasaktan ng isang lalaking kasintahan mo pa lang, ito po ba ay sakop pa rin ng Violence Against Women and Children Act? Yes. Actually, Miss Pia, yan yung laging parang issue when filing a violence against women and children. Kasi akala nila, pag sinabing violence against women and children, it's parang nasasakop lang nito is yung mga mag-asawa. But no, ang violence against women and children po, ito po ay nag-a-apply sa mga na-expose sa abuse, physical, psychological, emotional, kahit po yung financial na pag-restrict ng properties, ng pera. Lahat po, whether kasal or hindi, can avail of the remedies under the Violence Against Women and Children. Ano po ba yung mga, siguro para mas malinawan ng ating mga kada, kasi syempre, ang ating pagkaintindi ng domestic violence, o yan, at least na straighten out na natin, hindi kailangan kasal. Kahit boyfriend-girlfriend pa lang, kung sinasaktan ka, pwede mong kasuhan under the Violence Against Women and Children Act. Ano pa po yung mga, bigyan natin ng mga halimbawa, yung mga kada natin, para malaman nila, baka isa na dito, nangyayari na sa kanila, hindi pa nila kinoconsider na abuse against them. Halimbawa, dun sa, yung physical, medyo madali lang naman yun, di ba? Kasi kapag binugbog ka, obviously, a violent act has already been done against you. Pero yung ano po, yung mga halimbawa, yung mga psychological. Oo. Ang violence, what kind of forms? Ang violence against women po, meron po itong apat na major na aspect. Hindi lang po ito limited sa physical na pambubugbog, yung abuso, hindi po siya sa physical lang. Meron po tayong tinatawag na emotional and psychological abuse. Ito naman po yung mga parang, although hindi ka sinasaktan, hindi ka na physically, pero may mga effect po ito sa mental health ng babae or ng mga bata. Example po nito, yung recent na case ng Supreme Court na sinasabi na if your partner committed extramarital affairs, possible na ma-subject into, possible na ma-filean siya ng violence against women and children for the psychological and emotional damage na nadulot doon sa mga partners nila or sa mga asawa nila. And sa mga anak din po kasi syempre, kahit pa sabihin natin na sa'yo directed yung abuse, yung mga anak would be suffering also from the abuse na nakikita nila na ginagawa sa nanay nila. And meron din po itong sexual abuse na sinasabi. Yung mga sexual abuse naman is yung mga pag-introduce sa anak, sa mga kababaihan into pornography, yung mga ganyan po, yung mga live na, yung mga nauuso po ngayon na pinapaghubad live, yung mga ganon po. And last would be the economic abuse. Economic abuse, ito naman po yung parang restriction sa support na nararapat for the Financial wife. support. Yes, financial support for the wife and the children. So, it's not really restricted sa financial support. Kasama din po dito yung pag-restrict sa pagkakaroon ng trabaho ng babae. Yes, that's right. So, halimbawa... Kasi marami, lalo na in the olden days, diba? Parang talagang as soon as couple gets married,
parang yung mga misis, hindi na pinagtatrabaho ng mga Yes. mister. Apparently, this is, this is usually the modus, not naman modus, pero this is the habit of abusers. Talagang i-isolate ka, Yes. tatanggalan ka ng kakayahan to provide for yourself Yes. para maging heavily dependent ka Yes. dun sa abuser. Yun po yung isa sa terms na ginagamit sa VAUSI na kapag ginagiging economically dependent ka na doon sa lalaki, it's abuse. Oo. Kasi nga naman, it will give you talaga a hard time. Yun, alam ko po na it's also very difficult for women who get abused to leave. Yes. And that's one of the reasons why, di ba? Minsan, wala silang means to really Yes, provide for support. themselves and their children pa. In your experience po ba, nahihirapan sila talagang, halimbawa, yung mga nagsasampa ng kaso, after how many years of Yes. dealing with violence, yung pagsampa nila, attorney? Actually, may case po ako na it took years talaga before nag-decide na mag-file si victim ng violence against women doon sa asawa niya. And dumating sa point na talagang completely iniwan na sila nung husband before she decided to file. Kasi may mga, kagaya nga po na sinabi. Yung abuser pa yung nag-initiate Yes. ng... So, kagaya nga po ng sinabi nyo, natatagalan talaga kasi una-una natatakot, pangalawa, nahihirapan at akala nila kapag hiniwanan sila, mawawalan sila ng makakat din yung support, which is wrong po. Hindi po ganon kasi may mga protection orders po tayo Okay. So under the violence court against can women. mandate, Yes. can force the other party Yes. to continue Continue. providing Yes. financial support kung yun lang ang kanilang issue. Yes. Oo. Pero I can also understand kung meron ng mga children involved kasi. Oo. So ano po yung mga parusa? So, may mga parusa po yung violence against women. Unang-una po yung pagkakakulong na nagre-range sa 6 months up to habang buhay na pagkakakulong. Depende po sa gravity ng abuse. Like for example, sa physical violence, nagre-range po ito ng 6 years to 12 years. Kapag po involved na ang sexual violence, until lifetime imprisonment, pwede po siya. Psychological is 6 months to 12 years, yung mga ganun po. And bukod po sa pagkakakulong, meron din na tinatawag na fine na magbabayad po yung abuser ng not less than 100,000 pesos but not more than 300,000 pesos as compensatory damage. Oo. And yung mga may mandatory counseling pa po yan, yung psychiatric treatment after yung makulong, and possible po na mawalan ng na mawalan po ng custody over the minor children. Okay. Kasi attorney, siguro the problem is also because ikaw, you're a practitioner talaga in our judicial system. Minsan kasi, halimbawa, isusumbong mo sa authorities. Yes. Ano po ba yung unang step? Halimbawa, mag-file ka ng kaso. Opo. May mga agencies po tayo ng government who can help us file the case. Like sa barangay level, meron po tayong tinatawag na Women and Children Desk. Oh. Same with PNP po, Women and Children Desk. Tapos, you can also file sa prosecutor's office. With the assistance of your lawyer, you can have your lawyer assist you to file a complaint for violence against women. And then, after po na ma-file ito, i-remand po nila to sa prosecutor pa din for preliminary investigation. And if the evidence are strong na talagang may abuse na nangyari, iaakyat po ito sa korte. Siguro yung nakakatakot din doon, halimbawa, mag-file ka na ng kaso, and then you have to go back home Yes. and face this person na kinasuhan mo. Diba? So, Apo. Actually, kaya po Ano yun? may mga protection orders po tayo. So, yung tinatawag... dapat may, after that, pwede nang i-restrain Yes. yung abuser. Opo. You can file protection order po sa barangay din. Kasi nag-i-issue din po sila ng barangay protection order which is valid for 15 days. So, yung protection order po would encompass yung
paglapit sa'yo ng abuser, and at the same time, yung pagmandato po ng support para po during the time na inaayos po yung case, tuloy-tuloy pa rin po yung support na ibinibigay ng abuser po. But you still have to live under the same roof. Paano yun? Pinapaalis naman po usually yung mga Yung mga abuser. yes, if may protection order po. Okay. May na-experience na ba kayo na lalaki naman po ang victim? Under violence Hindi na- against Pwede ba yun sa violence against women and children? Hindi po. Ang violence against women and children po is babae na karelasyon, and there must be a requisite of relationship. So either kasal, hindi kasal, basta dating relationship, fiancé, live-in partner. Lahat po yan is nasasakop ng violence against women and children. Pag naman po mga lalaki yung abused, yung na-abuse po, na-agrabyado, hindi na po siya papatak sa violence against women and children, but there are cases under the revised penal code kung saan pwede nilang i-avail to, like physical injuries, yung other cases, yung kung may attempted homicide, yung mga ganun po. Mga kada ha, ito, na-research ko, attorney, pati pala yung stalking can be considered violence against women. Oo, yung halimbawa, lagi kang sinusundan. Yes. Sa social media, pwede ba yun? Pwede as long as mapuprove mo na talagang it caused mental anxiety, stress sa iyo. So kapag halimbawa, very aggressive na talaga yung stalking, yung chatting, pinupuntahan ka na dun sa place of work mo, yung parang na babother ka na for your own safety, you can file. Pero like what I've said po, this is limited po sa there must be a requisite of relationship. Oo. So dapat po karelasyon nyo yung gagawa nito. Oo. Other than pag wala po yung relationship, there are laws po na sasakop. At pati public ridicule. Yes. Kapag hinihiya yung partner sa harap ng iba. Yes. Pwede ring violence against women Yes. pala yun. At finally, kahit forcing pregnancy. Yes. Oo. Papasok po siya sa tinatawag na sexual abuse. Ayun. Kaya, attorney, please assure our women out there na poproteksyonan po sila ng batas. Kahit sila po ay in the same family, under the same roof. Yes. Go ahead and give us your last messages for them. For the women po and children who are subjected to violence, yung kagaya nga po ng sinabi natin, huwag po kayong matakot na tumingi ng tulong sa barangay, sa PNP, sa even NBI and the SWD would be able to help you. And you can reach out to your respective lawyers as well. Kasi ito po yung mga hindi po nakakatakot mag-file ng violence against women and children. Ang mahirap po is yung tuloy-tuloy na abuso na nakakaapekto na po sa well-being ninyo. So if you are subjected to these violences na mga nabanggit namin, please feel free to seek assistance and file the appropriate case laban po sa mga abusers na ito. And attorney, please go ahead na rin and tell them kung paano po kayo makukontak. Yes. So you may contact me po I am a consultant at Ferrer Law Office. I also have my own law office, Zabarte Law Firm. You may check out Ferrer Law Office and Zabarte Law Firm both on Facebook po. Maraming salamat, Attorney Mary, for your time today. Mga kada, huwag po kayong matakot lumaban. May batas nga po kagaya po na sinasabi ni Attorney na pumoprotekta sa atin. Lumapit po sa otoridad sa inyong pamilya at sa mga ahensya ng gobyerno na makakatulong sa ating sitwasyon. Tandaan, karapatan po natin ang mabuhay ng walang takot at pang-aabuso. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!